Just pakitigil siya. Huwag yung lolokohin ang mga nanonood. Gumagawa ka ng kwento para paniwalaan ka, Elsa? Ha? Mapakita! Gumagawa ka ng kwento! Yung di totoo ang iba na! Di ba pinresent ko na siya? Ayaw niyang tumigil. Oo, Arman Salon! Ayaw niyang tumigil. In character siya. Nagme-method acting siya. Sorry. Ayan. Again, isa pong masigabong palakpakan. At nakita natin na totoo pong may isang himala. Napatigil po ni Elsa. Napatigil po. Arman! Yes, oo, magbaw ka na, mami. Kanina, nakatatlo kang beses na present sa'yo ayaw mong tumigil. Again, Arman Salon! Oo, dito ka, hindi ka ng camera masyado kanina. Oo. Yes, ayan. Oo, picture na natin because this is such a milestone and a moment in Doktor, nanganganig na talaga siya. Nanganganig na siya. So, ako noon, naidala ko siya sa ospital kasama ng nanay ko, nakapaa. Tapos, nakita ko ang nanay ko, namumutla, high blood din ang nanay ko. Sabi ko, ma, diyan ka, kukuha ko ng gamot mo, kukuha ko ng chinelas, kukuha ATM, babalik ako. Pagbalik ko sa ER, nariyak na ang mami. Sabi ko, ma, bakit? Pinapirma na ako ng waiver. Sabi ko, hindi. Talagang nung panahon na yun, yung confidence ko kay Lord, yun lang talaga ang kinabitan namin, hindi. Mabubuhay si Aaron. His name is Aaron. And then, noon po, aktibong Kristiyano ako. And out loud, I prayed over him, dito sa puso niya. And in the mighty name of Jesus, you are healed. Wala po siyang alay noon. Oo, kasi ano nga bang tawag mo sa ganun? Defib, yeah. So in the mighty name of Jesus, ang kagalingan ng Panginoon mula ulo hanggang paa, dumadaloy ang dugo ng Panginoon sa iyo. And right there and then, I witnessed miracle, bumuka po ang kanyang mata. And then, ang mami tumigil sa pag-iyak. Shinare ko sa churchmate ko, sabi ko, uy, alam mo ba, naka-witness ako ng miracle. Sabi niya, yung tawag sa akin, ikaw, nagpagaling ka. Sabi ko, hindi ako nagpagaling. Ang Panginoon na nagpagaling. Kaya po, totoong may miracle. Kaya si Elsa, naniniwala sa miracle yan. Naniniwala po ako sa miracle. At itong himala, again, miracle to na dumating sa amin lahat. Kami, sa iba-iba ang phase ng iba-iba yung eras ng aming life. But then, pinagbuklod-buklod po kami muli ng Himala film na ito para ibahagi sa inyo kung ano talaga ang tunay na Himala. At meron pong Himala sa December 25. Yes! Talaga to nung sa play. And then, may ambition kami na gawin natin orchestra, pero mahal. So, and then maging film set, hindi magta-translate ng piano sa film. It's sa play pwede kasi na-confine kang gano'n. So, sinabi ko kayo, gusto mo gawin natin rock? So, and dream din ni Sir Ricky, na nalaman ko lang sa isang interview, na gusto niya gumawa ng rock opera. Doon na kami pumunta. At saka bagay siya sa set, ng mga napakagandang set namin ni Erickson. Bagay siya sa buong grip, sa costume, sa lahat, sa color. So, parang natural lang na maging rock siya. Rock opera, rock musical. Tapos, with a twist, hindi yung, pero yung musicality is very rock and gritty and maangas. Yan.
Alright, thank you. At isa yon sa ating aabangan. Kapag pinanood natin ang Cultural and historical significance po ang Isang Himala dahil base ito sa classic film ng ating national artist. At ano ang chance ito sa box office? Nangangarap kami na sana talaga pong panoorin ng marami. Actually, tangkilikin natin lahat. Pero yun ang baon namin. I think we stand out dahil kami ang katangi-tanging musical. At we have Direk Pepe na naminuno ng napakagandang pelikula namin. And syempre, si Sir Ricky and the music of Sir Vince De Jesus. Plus, nabanggit ito ni Fee. Sasama ko na yung sarili ko. Kasama ko po ang pinakamagagaling na aktor sa teatro dito sa ating bansa. Sana po makita natin lahat iyon. Pero personally ba, ikaw na pe-pressure ka? May pressure sa'yo? Na since first time mo rin, di ba, to join the MMFF? Mas gusto kong gamitin yung salitang excited. Mas excited po ako. Kasi ang hirap isipin ng pressure, nakakatakot yung word na pressure eh. Diba? But I just know and feel that we all enjoyed the process. We all enjoyed the filming of Isang Himala. Kung ano man ang outcome nito, alam ko we all did our best. At alam ko meron kaming mensaheng dala-dala para sa ating manonood. And dun namin gustong hugutin yung aming joy and excitement more than the pressure. Okay, thank you and good luck. Yeah. Kasi kung ang iisipin ko ay kung paano ba pinerform ni Miss Nora, tapos ikukumpara ko kung paano ko rin ba ito gagawin, gagayahin ko ba siya o iibahin, tingin ko po hindi maganda as an actor na yun ang pagbasihan ko, kung ano yung gawa na nauna sa'yo. Kaya lagi kong sinasabi, balikan ang script, balikan ang karakter, balikan ang mga ka-eksena mo, ang komunidad mo, dahil yun ang bubuo ng kwento. Doon mas makikita ng viewers kung sino talaga si Elsa. Kung ano po ang kaibahan sa musikal at dito sa pelikula. Nung musikal kasi, wala po kaming mga lapel mics noon, boom mic lang. So, ang aming, we were asked to sing na parang hanggat marinig po ng taong nagbayad doon sa pinakadulo, di ba? Ngayon, entering the film, tinanong po namin kaagad si Direk Pepe, coming from theater na medyo, alam mo po, medyo malaki ang mga mata namin. Pag nagagalit, nakaproject ang singing. Sabi ko, paano po Direk? Nako-conscious kami dito sa camera. Ang sabi ni Direk, sino ba ang kausap mo? Sisigaw mo ba ang kausap mo pag nagka-eksena kayo? Hindi. So, you stick to your truth. You stick to the story, the message that you're relaying and you're singing. So, yeah, yun po. I don't know the term team. Ano po yung term? Box office. Expected. Well, last year na honestly, nagulat po kami kasi nung lumabas po yung Bubursa, we would hear the same sort of feedback. Ako yung mga lead stars na hindi box office, quote-unquote. Ako, yung genre nyo, historical, wala masyadong nanonood. And so, nung nagsimula po yung MMFF last year, kami po yung hindi masyadong ni-expect na sa bottom of the number of cinemas. Pero, nakita po namin, kahit na ganun, ay yung first few days po namin, ang dami pong nanood, nag-spread po yung word of mouth. And it showed us na I think ang audience po ng MMFF are looking for different kinds of films and powerful stories. Na, kasi tayo po, pag bino-audience, nanonood po tayo ng iba't ibang sine galing sa Korea or other countries, di naman po talaga natin kilala yung mga artista. Pero nanonood po tayo kasi gusto po natin yung story. Dahil naantig ang puso natin, natatawa tayo, naiiyak tayo. It's all about the emotion. So I think yun po it's napakalaking karakanan po na maging parte ng MMFF. Growing up, isa sa pangarap ko po talaga na makasama sa MMFF. Kasi ito po yung time ng buong taon na nanonood tayo bilang Pilipino ng mga gawa nating Pilipino.
as Filipinos. So napakalaking karangalan po, and I think for me, na-excite ako kasi ang ganda po ng lineup ng mga pelikula this year. And kami po, we're coming in with a very, very powerful story as written by Sir Ricky, and a very powerful performances by our cast. So yun po, yan ang baon po namin. Sa akin po, it's yung experience ko po nung pinanood ko yung Himala, nung pinanood ko po yung play na talagang antig ang puso ko, and it was the most powerful experience that I've ever had emotionally. Yun po, yung focus ko na may share, may bigay yan sa mga mga dyan po. Can I also say something? I was also an audience for Himala, and I was moved by it. And I've been moved by so many Filipino films in the past years. We should never underestimate our audience. If we have a story that we feel we should tell, kung kailangan siyang ikwento natin. That's why thank you to our producers. Because tumataya po sila. Tumataya po tayo as movie press na ikalat ito dahil these are important stories to tell. Kung hindi natin ikwento, walang makikinig. So let's take the risk. Let's keep taking those risks. It may not pay off, but to those who created, yung nagawa mo lang trabaho at nagawa mo ng tama, sapat na yun eh. Box office is not a basis for one's happiness or one's joy. It's not. It's a big part, of course, but it's not even about returns. It's having an audience na naabot mo yung audience with your story. Yun ang importante. If they don't hear this message now, they will get the chance again because brave people will do it. Sino ba namang mag-aakala? Yung Himala noong 1980s hanggang ngayon, ikikwento pa rin ng paulit-ulit. Sinong mag-aakala? That's not just because of the creatives, it's also because we do have an intelligent audience.